Ang isang binata mula sa Pilipinas na nagmula sa malayong bayan ay tumungo sa Ukraine para lang isayos ang lumang bahay ng kanyang biyenan. Ang kuwentong ito na nagmula sa Kiev ay talagang nakakaantig ng damdamin. Nang makita niya mismo ang sira-sirang bahay ng pamilya ng kanyang asawa, walang pag-aalinlangan gumastos agad siya at kumuha ng propesyonal na construction team upang ipatayo ang isang bago at modernong bahay para sa matanda. Ginawa niya ito ng walang anumang kondisyon para lamang tulungan ang pamilya ng babaeng minamahal niya. Kumusta po, ako ang bida sa kuwentong ito at ang pangalan ko ay Katerina. Noong panahong iyon napakabigat ng kalagayan ng ekonomiya sa Ukraine. Bitbit ang pangarap na maging isang modelo, mag-isa akong naglakbay patungong Maynila. Sa lungsod na ito na bago sa akin, hindi ko lang nakilala ang aking tunay na pag-ibig kundi nakakita rin ako ng bagong tahanan. Nilampasan namin ang hadlang ng wika at pagkakaiba sa kultura at tuluyan kaming naging isang pamilya. Higit pa rito, ang init ng pagmamahal ng aking asawa ay umabot pa sa aking pamilya sa malalayong bahagi ng Kiev. Ngayon kahit bumagyo pa sa labas, hindi na kayo kailangang mag-alala. Ang mga salitang ito na sinabi ng aking asawa nang matapos niyang ipatayo ang bagong bahay ng aking mga magulang ay hindi lang tungkol sa isang istruktura. Isa itong pangako na puno ng pag-ibig at pag-asa. Ang ginawa niya ay nakaantig sa buong nayon. Lahat ay pumuri at nagsabing, ang Pilipinong manugang na ito ay talagang may gintong puso. Ngayon hayaan ninyo kaming tahimik na makinig sa kuwentong ito ng pag-ibig na lumibot sa kalahati ng mundo. Ako si Katerina, isang 24 taong gulang na babae mula sa Ukraine. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng malaking pagbabago sa aking buhay. Ang Ukraine, ang lupain ng kaakit-akit na silangang Europa, ay isang lugar ding nalulubog sa krisis pang-ekonomiya. Ang bansang dating umunlad sa agrikultura at industriya ay nahihirapan na ngayon, kung saan ang mga mamamayan ay hirap makabili ng pangunahing pangangailangan sa buhay. Sa gitna ng ganitong mahirap na sitwasyon, taglay ko ang pangarap na maging isang modelo. Kate, napakaganda mo. Saan ka man magpunta, ikaw ang pinakamakinang palaging nagpapalakas ng loob sa akin, si Mama Olena. Ngunit ang katotohanan ay madalas na malupit. Sa Ukraine, ang magandang mukha ay hindi na sapat, naging isang brutal na kompetisyon para mabuhay. Sa masikip na apartment sa Kiev, araw-araw ay sinasabi ko sa sarili habang nakatingin sa salamin, balang araw magkakaroon ako ng buhay na mas maganda kaysa rito. Dumating ang araw na iyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Nagkaroon ng pagkakataon para sa isang maliit na fashion show sa Milan. Namasahe ako, humiram ng pera sa aking kaibigan na si Anna para sa tiket ng eroplano. Hindi ko inakala na doon ko makikilala ang lalaking tuluyang magpapabago ng aking kapalaran. Sa cocktail party pagkatapos ng show, lumapit sa akin ang isang lalaking may mukhang Asyano. Ang galing mo sa runway. Talagang nakakabighani, iyon ang unang sinabi niya sa akin. Noong una inakala kong isa lang itong pambobola. Sa industriya ng pagmomodelo, gasgas na ang mga papuring ganito. Pero iba ang tingin niya, puno ng sinseridad. Mula ako sa Pilipinas, ang pangalan ko ay Marco Reyes. Ako ang operations manager ng isang fashion design company. Pagkatapos niyang magpakilala, nag-usap kami ng maikli. Nagpakita siya ng malaking interes sa aking portfolio at inabot niya sa akin ang kanyang calling card. Ganoon kabilis natapos ang aming unang pagkikita. Pagkalipas ng halos 7 buwan, muli akong sumali sa isa pang fashion show sa Paris naman. Hindi ka panipaniwala, muli ko siyang nakita. Miss Katerina, nagkita tayong muli. Mukhang maganda ang tadhana sa atin, nakangiti niyang sinabi. Ngayon mas matagal kaming nag-usap at nagpalitan kami ng contact details. Tinanong niya ang aking kalagayan. Hindi ako naglihim at tapat kong sinabi sa kanya ang mahirap na sitwasyon sa Ukraine, walang halos trabaho at naghihirap ang aking pamilya. Ang reaksyon niya ay hindi ko inaasahan. Hindi iyon ang murang pagkaawa kundi direktang nagbigay ng solusyon. Bakit hindi mo subukang pumunta sa Maynila? Baka mas marami kang pagkakataon doon. Noong una inakala kong nagbibiro siya, ngunit seryoso ang mukha niya.
Kinuwentuhan niya ako tungkol sa industriya ng fashion sa Pilipinas at pinuri niya ang potensyal na taglay ko. Ang pinakamahalaga, naramdaman kong tapat ang intensyon niyang tulungan ako. Maari kang kumuha muna ng short-term visa para subukan ang buhay sa Maynila. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Nang makita niyang nag-aalangan ako, hindi na siya nagpilit. Nakangiti siyang nagsabi, "Ang huling desisyon ay nasa iyo, Miss Katerina." Nagbigay lang ako ng isa pang opsyon. Noong gabing iyon, matagal akong nag-isip sa aking silid sa hotel. Ano ang naghihintay sa akin kung babalik ako sa Ukraine? Dagdag na kabiguan at walang pag-asang buhay. Samantalang ang Maynila, bagamat ganap na estranghero, ay maaaring maging simula ng isang bagong buhay. Kinabukasan agad ko siyang kinontak. "Marco, gusto kong subukan sa Maynila." Doon nagsimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Nang tumapak ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, parang tumawid ako sa ibang mundo. Malinis ang paliparan, maayos ang lahat at mabilis ang takbo. Naghihintay na si Marco para sunduin ako. "Miss Katerina, mabuhay. Welcome sa Pilipinas." Nakangiti siyang kinuha ang aking bagahe. Umalis kami sa paliparan at sumakay sa taxi patungong Makati. Nabighani ako sa tanawin sa labas ng bintana. Ang matatayog na gusali ay may iba't ibang kulay ng neon lights. Ang kalsada ay abala ngunit maayos at makikita sa lahat ng dako ang bakas ng modernong teknolohiya. Ito ba talaga ang Pilipinas? Parang eksena sa pelikula. Tumawa si Marco at tumango. Maraming dayuhan ang ganyan ang reaksyon sa unang beses. Pero masasanay ka rin. Inihanda na niya ang isang studio apartment para sa akin. Bagamat malayo ito ng kaunti sa abalang Bonifacio Global City, BGC, madali namang puntahan at ligtas ang lugar. "Dito ka muna magpahinga para masanay ka sa buhay Maynila. Simula bukas dadalhin kita sa iba't ibang lugar." Kinabukasan dinala ako ni Marco sa iba't ibang modeling agency at binisita rin namin ang fashion design company na pinagtatrabahuhan niya. Sa simula nahirapan ako dahil sa wika, ngunit salamat kay Marco na nagsilbing tagasalin ko. Ang nakakagulat, sa unang linggo pa lang nagkaroon na ako ng job offer. Isang maliit na clothing brand ang gustong kumuha sa akin para sa kanilang catalog shoot. Ang pagkakataong matagal kong hinintay sa Ukraine ay dumating ng napakabilis sa Maynila. "Miss Katerina, ang European look mo ay malaking advantage sa Philippine market." Hindi nagkamali si Marco. Ang tipikal kong hitsura sa silangang Europa ay naging bentahe sa mata ng mga Pilipino at ito ang naging lakas ko. Pagkatapos ng unang shoot, dumami ang job offers. Wala pang isang buwan naging model na ako para sa e-commerce live selling. Ang lahat ng ito ay dahil kay Marco. Hindi lang siya nagbigay ng koneksyon at pagkakataon, tinuruan niya rin ako kung paano mabuhay sa Maynila. Nirekomenda niya ako sa Tagalog Language School, tinuruan ako kung paano sumakay sa LRT, MRT at kung paano umorder sa restaw at karinderya. "Bakit mo ako tinutulungan ng ganito?" Isang araw naglakas loob akong tanungin siya. Nag-isip siya ng kaunti at seryosong sumagot, "Mas mahalaga ka kaysa sa iniisip mo. Gusto ko lang na malaman mo iyan." Lubos akong naantig sa sinabi niya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong may taong taos-pusong naniniwala sa aking kakayahan. Ang tiwalang ito ay nagsimulang magpabago sa akin. Pagkatapos ng 3 buwan sa Maynila, nakakapag-usap na ako sa simpleng Tagalog at nakakagala na ako ng mag-isa. Dumami ang aking trabaho at lumabas pa ako sa TV. Sa pagtaas ng aking kita, nakakapagpadala na ako ng pera sa Ukraine. Kasabay nito, lumalalim ang relasyon namin ni Marco. Noong una, mentor ko lang siya sa trabaho at buhay. Ngunit habang tumatagal ang aming pagsasama, unti-unting nagbago ang aming damdamin. Mas madalas kaming magkasama at mas lalo naming nakikilala ang isa't isa. Isang araw sa Tagsibol, nag-usap kami na pumunta sa Tagaytay. Habang lumilipad ang pink na cherry blossoms o kaya caballero flowers sa hangin, tumigil bigla si Marco, hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. "Miss Katerina, simula ng una kitang makita, may gusto na ako sa iyo." Ang pag-amin niya, bagamat biglaan, ay matagal ko nang inaasam. Matagal ko na rin siyang mahal.
gusto rin kita Marco. At ganoon formal kaming naging magkasintahan. 7 buwan na ako noon sa Maynila, bilang magkasintahan mabilis na lumalim ang aming pag-iibigan. Ipinakita sa akin ni Marco ang iba't ibang mukha ng Maynila at karatig lugar. Nag-enjoy ako sa bawat sandali na kasama siya. Ang pagkain ng Pilipinas ay talagang nagparamdam sa akin ng pagka-adik. Bagamat hindi ako sanay sa sili-chili, noong una unti-unti akong nahumaling sa kilig ng adobo at sinigang. Ang nanay ni Marco, si Aling Maria, ay mahusay magluto ng tunay na pagkain ng Pilipinas. Madalas niya kaming tawagin upang kumain sa kanila. Kate, anak, kumain ka pa. Napakapayat mo. Noong una medyo hindi ako sanay tawagin akong anak, pero hindi nagtagal na intindihan ko na isa itong pagpapakita na tinatanggap nila ako bilang pamilya. Itinuring ako ni Aling Maria na parang sarili niyang anak. Tinuruan ako ng maraming kaugalian at etiketa ng mga Pilipino. Ang ganda ng ating Kate, parang isang tunay na Filipina na. Ang sinabi ni Aling Maria ay nagpangiti sa lahat. Sa isip ko, umaasa akong darating ang araw na iyon ng mas maaga. Pagkatapos ng 1 taon sa Maynila, naging sikat na ako sa modeling scene. Dumami ang mga brand na nakikipagtulungan sa akin at lumabas pa ako sa runway ng ilang sikat na designer. Mabilis ding umunlad ang aking Tagalog. Ngayon hindi ko na kailangan ng tagasalin sa trabaho. Ngunit sa likod ng lahat ng kasikatan mayroon ding lungkot. Minsan dahil sa pagiging dayuhan nakaranas ako ng pagsaling panlalait o misunderstanding dahil sa kultura. Sa mga sandaling iyon matatag na nakatayo si Marco sa aking tabi, nagpapalakas ng loob sa akin na huwag sumuko. Kate, alam ko kung gaano ka katatag. Hindi ka kayang pabagsakin ng maliit na problema. Ang tiwalang iyon ang nagbigay sa akin ng walang hanggang lakas. Kaya anuman ang mangyari, nagkakaroon ako ng lakas ng loob na harapin ito. Ang mga araw na kasama ko si Marco ay parang isang magandang panaginip. Tuwing weekend nagbiyahe kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Maging sa Cebu, Palawan o sa mga makasaysayang lugar sa Intramuros, Manila, nakita ko ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mas lalo kong minahal ang lupain at ang mga tao rito. Ang Pilipinas, bagamat maliit, ay may malalim na kasaysayan at kultura, palaging ipinagmamalaki ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal sa kanyang bayan. Habang nasasanay ako sa buhay sa Maynila, nakakita ako ng maraming kaibigan. Lalo na ang komodel ko na si Zasasa. Naging matalik kaming magkaibigan. Tinuruan niya ako ng Tagalog at tinuruan ko naman siya ng ilang salitang Ukrainian. Ate Kate, punta tayo sa BGC at magkape, may magagandang cafe doon at maganda rin ang mga bilihan. Ang mga araw na kasama ko si Zaza ay nagpakita sa akin ng masiglang mukha ng kabataan ng Pilipinas, ang vibrant youth culture, iba't ibang sining at musika at ang mabilis na pagbabago ng trend. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, mas lalo kong naintindihan ang Pilipinas. Isang araw dinala ako ni Marco sa isang napaka-espesyal na lugar, ang National Museum Complex sa Maynila. Naglalaman ito ng hindi mabilang na mga kayamanan ng kultura. Gusto mo bang subukan ang Filipiniana? Feeling ko babagay sa iyo ang barot, saya o terno. Ano ang Filipiniana traditional dress bayan ng Pilipinas? Masaya akong pumayag. Hindi nagtagal nagpalit ako ng isang magandang pink na modernized terno. Pagtingin ko sa salamin, parang isa akong prinsesa na nagmula sa sinaunang kuwento. Marco, ang ganda ng damit na ito. Paano nila na-design ang isang bagay na napaka-elegante at maringal? Matiyagang ipinaliwanag ni Marco sa akin ang kasaysayan at simbolismo ng terno. Labis akong na-shock na ang isang damit ay naglalaman ng ganito, kalalim na aesthetic at pilosopiya. Naglakad kami sa paligid ng museum na nakasuot ng traditional dress. Maraming turista ang lumapit at humingi ng picture. Ang saya-saya namin. Noong gabing iyon, habang kumakain kami sa isang Filipino restaurant, biglang hinawakan ni Marco ang aking kamay at seryosong sinabi, Kate, ang bawat sandali na kasama ka ay napakahalaga. Ikaw ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay taos puso. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako na gusto kong makasama ang lalaking ito habang buhay.
Sa eksaktong 2 taon ko sa Maynila dinala ako ni Marco sa isang viewing deck sa Tagaytay. Habang tanaw ang buong city lights ng Maynila bigla siyang lumuhod kinuha ang isang maliit na kahon mula sa bulsa niya. Kate, ang makilala ka ang pinakamalaking swerte ko sa buhay. Gusto kong makasama ka habang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Bigla akong naiyak. Sa sandaling iyon naramdaman kong lubos akong napapalibutan ng pag-ibig. Opo Marco, kahit saan basta kasama ka. At ganoon nag-engage kami. Nagsimula ang aming bagong journey. Ang balita ng aming engagement ay ikinagulat ng pareho naming pamilya. Noong una may pag-aalangan si Aling Maria tungkol sa dayuhang manugang. Pero dahil nagkakilala na kami mabilis siyang nagbago ng isip at nagbigay ng kanyang pagpapala. Katerina, ang makasama ka namin sa pamilya ay napakagandang bagay. Simula ngayon ikaw na ang aming anak. Ang mga nakakaantig na salita ni Mama Marco ay muling nagpaiyak sa akin. Natuklasan kong ang konsepto ng pamilya ng mga Pilipino ay may malaking pagkakahawig sa amin sa Ukraine. Mahalaga ang koneksyon ng pamilya, respeto at pag-aalay para sa isa't isa. Agad ko ring ibinalita ang magandang balita sa aking mga magulang sa Ukraine. Sa video call formal kong ipinakilala si Marco at sinabi ang aming plano sa kasal. Noong una nag-alala si Papa, ngunit nang marinig niya si Marco na nagsalita sa basic at may accent na Ukrainian, pangangalagaan ko ang inyong anak habang buhay, naramdaman nila ang sinseridad ni Marco. Basta maging masaya ang aming anak, iyon lang ang hiling namin. Salamat Marco. Para sa kasal nagdesisyon kaming igalang ang kultura ng dalawang bansa. Bukod sa mga tradisyon ng Pilipinas, magdaragdag din kami ng mga elemento ng Ukraine. Ang kasal ay itinakda pagkatapos ng 6 na buwan. Sa panahong ito nagplano kaming umuwi muna sa Ukraine. Gusto kong personal na bisitahin ang aking biyenan. Gusto ko ring makita ang lugar kung saan lumaki si Katerina. Ang mungkahi ni Marco ay nagpainit sa aking puso. Palagi siyang understanding at respetado sa aking pinagmulan. Habang pinaplano ang pag-uwi sa Ukraine, tuloy-tuloy ang aking modeling work. Dahil sikat na ako sa Philippine market, marami akong fashion shows at commercial shoots. Lalo na ang mga Filipino beauty brand ay gusto ang aking foreign look, kaya punong-puno ang aking schedule. Si Marco ay na-promote din sa kanyang fashion design company, kaya mas tumindi ang kanyang responsibilidad. Bagamat madalas siyang mag-overtime, ako pa rin ang nasa puso niya. Kate, available ka ba mamaya? Gusto kitang dalhin sa isang napakagandang lugar. Madalas siyang magbigay ng mga small surprises sa akin, minsan picnic sa riverbank sa Pasig, minsan date sa isang sikat na restaurant sa BGC. Minsan dinadala niya ako sa mga out-of-town drives. Ang mga matatamis na sandaling ito ay nagpapaganda sa aking buhay sa Maynila. Habang papalapit ang aming pag-alis patungong Ukraine, mas lalo akong nanabik. Bagamat madalas kaming mag-video call ng aking mga magulang, iba pa rin ang personal na pagkikita. Ang pinakamahalaga, excited ako na makilala ni Marco ang aking pamilya at ang aking bayan. Marco, bagamat hindi maganda ang ekonomiya ng Kiev, napakagandang lugar iyon. Lalo na ang maliit na parke malapit sa bahay namin, iyon ang paborito kong lugar noong bata pa ako. Laging nakikinig ng seryoso si Marco sa aking kuwento. Interesado siya sa lahat ng bagay tungkol sa Ukraine. Nag-aral pa nga siya ng mga basic Ukrainian greetings. Private hello, tama ba? Ang kanyang accent ay nagpatawa sa akin, pero alam ko kung gaano kahalaga ang kanyang pagsisikap. 1 buwan bago ang aming pag-alis, inihanda na namin ang lahat. Ang tiket ng eroplano at ang mga regalo. Gumugol ng maraming oras si Marco sa pagpili ng mga regalo para sa aking mga magulang. Naghanda siya ng isang set ng magandang traditional Filipino pottery para kay Papa at isang shawl na gawa sa Filipiniana fabric para kay Mama. Ang kanyang atensyon sa detalye ay muling nagpayak sa akin. Ganyan si Marco, maalalahanin at attentive sa maliliit na bagay. Sa wakas dumating ang araw ng aming pag-alis. Sa naiya, habang naghihintay kami sa boarding, magkahalo ang aking pakiramdam. Ang kaba at pag-asa na naramdaman ko noong unang dumating ako sa paliparan ay bumalik. Pero ngayon kasama ko si Marco,
Iyon ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kate, okay ka lang ba? Parang kinakabahan ka. Hinawakan ng mahigpit ni Marco ang aking kamay. Ang kanyang palad ay laging nagbibigay ng kapayapaan. Medyo opo. Pero salamat at kasama kita. Dinala kami ng eroplano patungong Kiev. Magsisimula na kami sa isang bagong adventure. Nang lumapag ang eroplano sa Kiev, labis ang pagiging komplikado ng aking emosyon. Sa isang banda ang saya ng muling pagkikita. Sa kabilang banda ang pag-aalala kung ano ang magiging reaksyon ni Marco sa kalagayan ng Ukraine. Ang paliparan ay mukhang mas masikip at mas luma kaysa sa pag-alis ko. Mukhang lalo pang lumala ang ekonomiya ng Ukraine sa loob ng 2 taon. Ngunit gayunpaman maaga kaming sinalubong ni na mama at papa sa paliparan. Kate, aking mahal na anak, tumakbo si mama at niyakap ako ng mahigpit. Nakangiti si papa at may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos lumapit siya kay Marco ng maingat. Ikaw ba ang binata na nag-aalaga sa aming anak? Maraming salamat sa iyo, sabi ni papa sa kanyang accented English. Nagbigay ng magalang na bow si Marco. Dobre den, magandang araw mahal na biyenin. Isang karangalan na makilala kayo. Napakaganda ng mga magulang ni Katerina. Ang kaba sa unang pagkikita ay mabilis na nawala. Sa daan pa uwi sa bahay ng aking mga magulang, ipinakilala ko kay Marco ang mga kalye ng Kiev. Ang mga kalye na dating masigla ay may maraming saradong tindahan. Ang mga tao ay may mabibigat na mukha. Ito ang lugar kung saan ako lumaki. Mas masigla ito dati. Tahimik na tumingin si Marco sa labas ng bintana at pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kamay. Ito ang bayan ni Katerina. Kaya ito ay isang espesyal na lugar para sa akin. Nang makarating kami sa bahay ng aking mga magulang, laking gulat ko, ang bahay ay mas luma kaysa sa aking alaala. Ang isang bahagi ng bubong ay gumuho na at may mga bakas ng water leakage sa sahig. Maanong nangyari sa bahay? Bumuntong hininga si mama. Masyadong madalas ang bagyo storm nitong nakaraan. Hindi na kinaya ng lumang bubong. Wala rin kaming pera para ayusin. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Bagamat nagpadala ako ng pera mula sa Maynila, mukhang hindi pa rin ito sapat. Ang krisis sa ekonomiya ng Ukraine ay mas malala at hirap silang panatilihin ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Maingat na tiningnan ni Marco ang bahay. Masikip ang kanyang noo na parang may iniisip siya. Noong gabing iyon kumain kami ng reunion dinner kasama ang aking mga magulang. Bagamat simple ang pagkain, ito ay puno ng pagmamahal ni mama kaya napakasarap. Pagkatapos kumain, inilabas ni Marco ang mga inihanda niyang regalo. Lubos na naantig ang aking mga magulang sa mga regalong ito na galing sa Pilipinas. Lalo na si mama nang isuot niya ang shawl na gawa sa Filipiniana fabric, labis ang kanyang tuwa. Napakaganda. Ito ang unang beses na nakatanggap ako ng ganitong regalo. Nag-usap kami hanggang gabi tungkol sa buhay ko sa Maynila, kung paano kami nagkakilala ni Marco, at ang aming plano sa kasal. Seryosong nakinig ang aking mga magulang. Naramdaman ko na unti-unti silang nagtitiwala kay Marco. Kinaumagahan hinila ako ni Marco. Kate, maingat kong sinuri ang bahay kahapon. Masama ang kalagayan kaysa sa inakala ko. Kailangang palitan ang buong bubong, kailangan ng malaking pag-aayos. Tumango ako. Alam ko, pero malaking halaga ang gugugulin, di ba? Tumahimik si Marco ng saglit at pagkatapos ay matatag siyang nagsabi, hayaan mong ako ang gumawa nito. Kukuha ako ng pinakamahusay na construction team para ayusin ang bahay ng aking biyenan. Nagulat ako at tiningnan siya. Talaga malaking proyekto yan. Napakamahal niyan. Nakangiting sinabi ni Marco. Ang mga magulang ni Katerina ay parang sarili ko ng mga magulang. Ang tulungan ang pamilya ko ay mandatory. Ang tulong sa pamilya ay nasa dugo ng Pilipino. Mula noon nagsimula si Marco na makipag-ugnayan sa mga lokal na construction company. Ngunit dahil sa krisis sa ekonomiya, maraming kumpanya ang nagsara o walang materyales. Sa huli, pinaghirapan niyang makakita ng ilang reliable na kumpanya. Matapos ang konsultasyon at paghahambing, pinili niya ang pinakaangkop. Ito na. May sapat na karanasan sila at walang problema sa supply ng materyales.
Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Naantig ako sa kanyang desisyon ngunit naramdaman ko rin na nakakahiya. Marco, maraming salamat. Pero napakalaking gastos nito. Pinutol niya ang aking sasabihin. Kate, ito ay para sa kaligtasan ng iyong mga magulang. At ang pagpapabuti sa kanilang tirahan ay mahalaga para sa ating kinabukasan. Ang sinseridad ng kanyang mga salita ay nagpigil sa akin na tumanggi. Sinabi namin ang desisyong ito sa aking mga magulang. Noong una ayaw nilang pumayag ngunit nang maramdaman nila ang taos-pusong pagmamahal ni Marco, sa huli ay pumayag sila. Maraming salamat, butihing manugang. Ikaw ay regalo ng Diyos sa amin, ang sabi ni Mama. Nakangiti si Marco nang may pagpapakumbaba. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Mabilis na nagsimula ang mga trabahador. Ang unang hakbang ay palitan ang buong sirang bubong. Kinumpuni rin ang mga bitak sa dingding at pinalitan ng bago ang sahig at mga bintana. Araw-araw personal na pumupunta si Marco sa construction site upang bantayan ang progreso. Kung may problema, mabilis siyang magdesisyon. Nag-iwan siya ng tagubilin na dapat mas matibay ang bahay at ang mga bintana ay dapat makayanan ang mga bagyo. Ang kanyang pagiging meticulous at decisive ay nagpahanga sa mga trabahador. Nagtatanong sila sa akin kung lahat ba ng mga lalaking Pilipino ay may pananagutan at maaasahan. Ang mga salitang iyon ay nagpuno sa akin ng pride. Si Marco ay hindi lang nagbigay ng pera, tapat siyang nag-iisip kung paano pasasayahin ang aking mga magulang. Ang pag-aayos ay tumagal ng mahigit 2 linggo. Pansamantala kaming tumira sa isang kalapit na inn. Araw-araw pumupunta si Marco sa site. Madalas siyang kumakain ng tanghalian kasama ang mga trabahador, nakikinig sa kanilang mga kuwento tungkol sa ekonomiya ng Ukraine sa hirap ng buhay, at sa pag-asa na taglay pa rin nila. Sa kabila ng lahat, sabi niya nakakamangha ang katatagan ng mga tao sa bansang ito. Kahit sa gitna ng hirap, nakangiti pa rin sila at nagtutulungan. Tumango ako. Ang katatagan at init ng puso ng mga Ukrainian ay ang pinakapinagmamalaki ko. Sa wakas natapos ang renovation. Bumalik kami sa bagong-bago naming tahanan. Ang bubong ay matibay, ang mga dingding ay puting-puti. Pinalitan ang mga bintana at sahig. Ang buong bahay ay parang bagong tayo. Nagdagdag pa si Marco ng isang maliit na gulayan at in-upgrade ang kitchen equipment para maging moderno. Umiyak ang aking mga magulang sa tuwa nang makita nila ang bagong bahay. Hindi raw nila inakala na makakatira sila sa ganitong kagandang bahay. Hinawakan nila ang kamay ni Marco at nagsabi, maraming salamat anak. Humble si Marco. Ginawa ko lang po ang dapat. Ngayon kahit bumagyo pa, hindi na kayo aalalahanin sa pagtulo. At sa maliit na gulayan na iyan makakapagtanim na si Mama ng paborito niyang herbs. Noong gabing iyon nagtipon ang mga kapitbahay at nagkaroon ng maliit na party. Nagulat sila sa pagbabago ng bahay at hindi tumigil sa pagpuri kay Marco. Talagang nakakita ng magandang kapalaran si Katerina. Hindi namin inakala na ang isang Filipino ay napakagalante at warm-hearted. Ang swerte ninyo sa ganitong manugang. Ang sinabi ng mga kapitbahay ay nagpuno sa akin ng pride. Hindi lang binago ni Marco ang aking buhay, binago rin niya ang pananaw ng aking pamilya at mga kapitbahay. Pagkatapos ng party, umupo kami sa bagong gawa na gulayan at tiningnan ang mga bituin. Hinawakan ng mahigpit ni Marco ang aking kamay. Kate, napakasaya ko na naging isang pamilya tayo. Hindi ko makakalimutan ang mga sandali rito. Sumandal ako sa balikat niya. Marco, napakabuti mong tao. Ano ang nagawa ko para makilala ka? Hinalikan niya ang aking noo at mahinahon siyang nagsabi, ako ang dapat magsabi niyan. Ikaw ang pinakamalaking swerte ko sa buhay. Ganoon kami nakatitig sa mga bituin, nag-iisip tungkol sa aming kinabukasan, ang kasal sa Maynila, ang pangarap na magsimula ng sarili naming pamilya at ang pag-asa na magkaroon ng isang tahanan na pinagsama ang kultura ng Ukraine at Pilipinas. Ang isang buwan na pananatili namin sa Ukraine ay isang unforgettable na karanasan. Mas lalo naming nakilala ang isa't isa at naramdaman namin ang tunay na kahulugan ng pamilya.
Si Marco ay hindi lang nagbigay ng tulong pinansyal kundi nagbigay din ng sinseridad at pagmamahal sa aking pamilya. Gabi bago kami bumalik sa Maynila naghanda ng masaganang hapunan ang aking mga magulang para sa amin. Ang mesa ay puno ng traditional Ukrainian dishes ni Mama. Naglabas pa si Papa ng isang matandang bote ng alak. Ang alak na ito ay natanggap namin noong ipinanganak si Katerina. Hindi namin naisip na inumin. Inantay namin ang isang malaking araw. Ngayon na ang araw na iyon, sabi ni Papa. Ininom namin ang alak, nag-cheers. Sa sandaling iyon ang dalawang pamilya na may iba't ibang kultura at wika ay opisyal na naging iisang pamilya. Pakiusap, ingatan mo ang aming anak. Iyon lang ang aming hiling, sabi ni Papa. Seryosong sumagot si Marco. Pangako. Mas hihigitan ko ang pag-iingat sa kanya kaysa sa sarili kong buhay. Mamahalin ko siya at poprotektahan. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Papa. Si Mama ay tahimik na nagpunas ng luha. Sa sandaling iyon naramdaman ko na ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Kinabukasan umalis kami patungong paliparan. Ang pamamaalam ay palaging malungkot ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Ang aking mga magulang ay may matibay at ligtas na tahanan. Kami naman ay ikakasal na at magsisimula ng aming sariling pamilya. Babalik ako. Sa susunod isasama ko ang mga magulang ni Marco. Niyakap ako ng mahigpit ni Mama. Hinawakan ni Papa ang kamay ni Marco at nagsabi, anak ka na namin. Ang bahay na ito ay bukas para sa iyo anumang oras. Nang makasakay kami sa eroplano tiningnan ko ang tanawin sa labas, ang aking bayan, ang aking pinagmulan. Dahil sa pag-ibig ni Marco mas lumiwanag ang lugar na iyon. Salamat Marco. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa aking pamilya. Hinawakan ni Marco ang aking kamay. Huwag kang magpasalamat. Ang pamilya mo ay pamilya ko. Tayo ay isa. Sa eroplano pabalik sa Maynila puno ako ng pag-asa para sa isang bagong simula. Pagdating namin sa Maynila formal kaming nagsimula sa paghahanda para sa kasal. Ang karanasan sa Ukraine ay nagpatibay sa aming relasyon. Ngayon kami ay tunay na magkasama sa buhay. Ang mga magulang ni Marco ay naantig din sa nangyari sa Ukraine. Lalo na si Aling Maria, mas lalo siyang naging close sa akin. Hinikayat niya akong makibahagi sa paghahanda ng traditional Filipino wedding. Kate, anak, itong barot saya o terno ay ang aming traditional dress. Napakaganda at maringal sa kasal. Ipinakita niya sa akin ang isang wedding terno na may magandang embroidery at makukulay na disenyo. Mas maganda ito kaysa sa anumang western gown na nakita ko. Napakaganda man, napakahalaga na isuot ito sa kasal. Masayang tumawa si Aling Maria. Mas lalo kang gaganda pag isinuot mo. Excited na kami sa kasal ninyo. Ang kasal ay itinakda 3 buwan pagkatapos naming bumalik sa Maynila. Sa panahong ito nagpatuloy ako sa pagmomodelo. Si Marco ay abala rin sa kanyang trabaho. Pero gabi-gabi nag-uusap kami tungkol sa detalye ng kasal. Kate, gusto kong imbitahan ang mga kaibigan mo sa Ukraine para sa kasal. Ano sa tingin mo? Nagulat ako sa mungkahi ni Marco. Dahil sa hirap ng ekonomiya hindi madaling makapunta sa Pilipinas ang aking mga kaibigan. Pero sinabi niya na siya ang bahala sa plane ticket. Talaga, kung makakapunta sila napakaganda. Lalo na sina Ana at Demetro, sila ang best friends ko. Nakangiting sinabi ni Marco, kausapin mo sila. Sana makita nila ang espesyal na araw natin. Noong gabing iyon kinausap ko ang aking mga kaibigan. Tuwang-tuwa silang tinanggap ang imbitasyon. Lalo na si Ana, umiyak siya sa telepono at nagsabi, Kate, napakasaya ko para sa iyo. Ang Filipino mong asawa ay isang angel. Oo Ana, napaka-espesyal ni Marco. Makikita mo pag nakilala mo siya. Sa paghahanda ng kasal nakita ko ang isa pang aspeto ng kultura ng Pilipinas. Ang kasal ay hindi lang pag-iisa ng 2 tao, kundi pag-iisa ng 2 pamilya. May maraming traditional ceremonies at etiketa, lalo na ang pamanhikan, formal meeting ng pamilya na napakahalaga. Huwag kang kabahan, magugustuhan nila ang isa't isa, sabi ni Marco. Tulad ng sinabi ni Marco, naging maayos ang pamanhikan. Ang aking mga magulang bagamat hindi nakapunta sa Maynila ay nakibahagi sa video call.
Nagpalitan ng mainit na greetings at salita ang dalawang pamilya. 2 linggo bago ang kasal dumating ang aking mga kaibigan mula sa Ukraine sa Maynila. Nagulat sila sa lahat ng bagay sa Pilipinas. Lalo na sa developed technology at convenient public transportation sa Maynila. Kate, ang lugar na ito ay parang future city. Napakalinis ng LRT, MRT. Napaka-friendly ng mga tao, sabi ni Ana. Natawa ako dahil iyon din ang reaksyon ko noong unang dumating ako 2 taon na ang nakaraan. Tama. Noong una inakala ko ring magic ito. Pero ang pinaka-nakakagulat ang hospitality ng mga tao. Sa labas parang malamig pero napakainit ng kanilang mga puso. Isang araw bago ang kasal nag-rehearse kami ng traditional ceremony, ang pagmamano, paghalik sa kamay ng matatanda at ang ritual of the veil, cord and coins. Medyo bago ito sa akin pero matiyagang tinuruan ako ni Marco at ni Aling Maria. Magbow ka ng 3 beses at pagkatapos ay ibigay mo ang aras, coins at cord. Kinabahan ako. Kaya ko bang gawin ng tama, paano kung magkamali ako? Hinawakan ng mahigpit ni Marco ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Alam ni Mama na dayuhan ka. Kahit magkamali ka, magiging cute lang sa kanila. Sa wakas dumating ang araw ng kasal. Maaga akong gumising para maghanda. Sa tulong ng makeup artist at hairstylist, unti-unti akong nagbago bilang isang nobya. Nang isuot ko ang wedding terno, tumingin ako sa sarili ko sa salamin at nagulat ako. Kate, napakaganda mo, para kang isang Filipino princess, pumuri si Zazasa. Ngumiti ako. Salamat Zazasa. Parang panaginip ito ngayon. Nang makarating kami sa wedding reception, maraming guests na ang dumating, ang mga kamag-anak ni Marco, mga kaibigan, co-workers, at ang aking mga kaibigan mula sa Ukraine. Lahat sila ay nagtipon upang ipagdiwang ang espesyal na araw na ito. Kinakabahan ka ba, tanong ni Marco nang makita niya ako sa waiting room. Suot niya ang traditional barong Tagalog, mas gwapo siya kaysa sa dati. Medyo. Pero mas masaya ako. Sa pag-iisip na makakasama ko si Marco, habang buhay hinawakan ko nang mahigpit ang kanyang kamay. Ako rin. Simula ngayon tayo ay isang tunay na pamilya. Ang kasal ay pinagsama ang tradisyon ng Pilipinas at Western style. Una ang simplified traditional ceremony at pagkatapos ang modernong ceremony. Ang sinserong pagpapala ng dalawang pamilya, ang mga kanta ng mga kaibigan at ang aming mga vows, bawat sandali ay nakakaiyak. Lalo na ang vow ni Marco na nagpaiyak sa akin. Sabi niya, Kate, ikaw ang pinakamagandang regalo sa aking buhay. Bagamat galing tayo sa iba't ibang bansa at kultura, magkakaugnay ang ating puso. Nangangako ako na mamahalin, igagalang at makakasama ka sa paglaki habang buhay. Ang iyong kaligayahan ay kaligayahan ko. Ang iyong kalungkutan ay handa kong makibahagi. Isa na tayong whole. Sa nanginginig na boses, nangako rin ako, Marco, ikaw ang taong nakita ko sa aking panaginip ng hindi mabilang. Nagpapasalamat ako sa iyong warmth, honesty at malalim na pag-ibig. Bilang asawa mo, magiging matibay akong supporter mo. Sa kaligayahan man o kalungkutan, kalusugan man o sakit, mananatili ako sa iyong tabi habang buhay. Mahal kita hanggang sa walang hanggan. Inihayag ng MC ngayon, opisyal na silang mag-asawa. Maaari na halikan ng nobyo ang nobya. Mahinahong hinalikan ako ni Marco. Ang hiyawan at palakpakan ng mga guests ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Pagkatapos ng seremony, nagkaroon ng pagmamano at ritual of the veil, cord and coins. Bagamat kinakabahan ako, nagawa ko ng maayos batay sa rehearsal. Mainit akong tinanggap ng mga magulang ni Marco. Ang ganda ng ating manugang. Ngayon bilang miyembro ng aming pamilya, sana maging masaya ka, sabi ni Aling Maria. Naantig ako. Sa pagiging dayuhan na may ibang kultura, naramdaman ko na taos-puso ang kanilang pagtanggap sa akin. Ang pinakamasayang bahagi ng reception ay ang carrying ceremony, sinasabing sumisimbolo ito ng maraming anak at good fortune. Binuhat ako ni Marco at umikot sa hall, nagtawanan ang lahat at nagpalakpakan. Ilang ikot pa, tanong ni Marco, hingal na hingal. Tumawa si Aling Maria. 3 ikot pa. Para siguradong lalaki ang 3,
nagtawanan ang lahat. Hindi ko rin napigilan ang sarili kong tumawa. Sa masayang atmosphere na ito naramdaman ko ang tunay na init ng pamilya. Sa reception may Filipino at Ukrainian na pagkain, lalo na ang traditional Ukrainian borscht at ang Filipino adobo na parehong naging paborito. Ang traditional drinks ng dalawang bansa ay available din para sa lahat. Ito ang Philippine Gin o lambanog napakatapang. Dahan-dahan lang sa pag-inom ipinakilala ni Marco sa aking mga kaibigan ang drink. Naging curious sila at uminom ng isang baso. Wow, ang tapang pero masarap. Parang Ukrainian vodka. Ang cultural exchange ay nangyari ng natural sa reception. Ang mga tao mula sa dalawang bansa ay nagkaroon ng bonding sa pamamagitan ng pagkain, musika at sayaw. Ang highlight ng reception ay ang aming first dance. Sumayaw kami sa tunog ng isang espesyal na musika na pinagsama ang traditional Filipino music at Ukrainian folk music. Naghiyawan ang mga guests. Kate, napakasaya ko ngayon, mahinahong sabi ni Marco sa aking tenga habang sumasayaw kami. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at sumagot, ako rin. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Pagkatapos ng kasal nag-honeymoon kami sa Palawan. Sa magandang beach na ito ginugol namin ang aming unang magagandang sandali bilang mag-asawa. Marami kaming pinag-usapan tungkol sa aming kinabukasan. Kate, anong uri ng buhay ang pinangarap mo, tanong ni Marco habang naglalakad kami sa beach. Gusto kong magkasama tayong magpalaki, magsuportahan sa isa't isa. At balang araw gusto ko ng isang anak. Isang anak na matututo ng kultura ng Pilipinas at Ukraine ng sabay, sagot ko. Nakangiti si Marco at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Ganoon din ang iniisip ko. Kahit galing tayo sa iba't ibang kultura, maaari itong maging advantage natin. Mararanasan ng ating anak ang kagandahan ng dalawang mundo. Pagkatapos ng honeymoon lumipat kami sa bagong apartment na inihanda ni Marco. Bagamat medyo malayo ito sa BGC, maganda ang facilities ng bagong gusali at komportable ang paligid. Ito ang una nating tahanan. Gusto mo ba, tanong ni Marco? Napangiti ako. Opo, naramdaman ko na ngayon ito ang sarili naming tahanan. Mas madali ang pagsasanay sa bagong buhay kaysa sa inakala ko. Iginagalang namin ang lifestyle at preferences ng isa't isa at sabay kaming nagtayo ng isang harmonious na kapaligiran sa bahay. Tuwing weekend nagluluto kami, nanonood ng movie at minsan naglalakad sa parks sa Maynila. Pagkatapos ng 6 na buwan ng aming kasal, nagdesisyon ako ng isang malaking bagay. Habang nagpapatuloy sa pagmumodelo, nagsimula akong mag-aral ng fashion design ng systematic. Nang makita ko ang kasipagan ni Marco sa trabaho, gusto ko ring lalong makilahok sa fashion industry. Napakagandang ideya, Kate, may innate talent ka sa aesthetics. Siguradong magiging mahusay ka sa design. Sinuportahan ako ni Marco. Sa suporta ni Marco, nag-enroll ako sa isang sikat na fashion design academy sa Maynila. 2 beses akong pumapasok sa isang linggo. Sa natitirang oras nagmomodelo pa rin ako. Ang buhay sa paaralan ay puno ng challenges. Bukod sa language barrier, mas bata sa akin ang karamihan sa mga classmates ko, pero hindi ako sumuko. Nag-aral ako ng mabuti at unti-unti akong nagkaroon ng kaalaman tungkol sa fashion design sa Pilipinas. Si Katerina ay napaka-passionate at sinubukan niyang pagsamahin ang Ukrainian colors at patterns sa mga Filipino elements. Napaka-creative. Ang papuri ng professor ay nagbigay sa akin ng higit na confidence. Na-realize ko na ang aking natatanging cultural background ay isang malaking advantage sa design. Sa gitna ng abalang buhay, isang araw naramdaman ko na may kakaiba sa aking katawan. Araw-araw gusto kong sumuka at mas madali akong mapagod. Noong una inakala kong stress lang ito, pero tumagal ito ng ilang araw. Kaya nagpunta ako sa hospital. Congratulations, Miss Katerina. Buntis ka. Mga 7 linggo na, sabi ng doktor. Nagulat ako at natuwa. Bagamat gusto namin ng anak, hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang sorpresa. Noong gabing iyon naghanda ako ng espesyal na hapunan. Pagkatapos umuwi ni Marco, kinakabahan kong sinabi sa kanya ang magandang balita. Marco, may napakagandang balita ako ngayon.
magkaka-baby na tayo. Ang mukha ni Marco ay frozen sandali at pagkatapos ay sumabog sa labis na kaligayahan. Niyakap niya ako ng mahigpit at umiyak sa tuwa. Kate, talaga ba? Magiging parents na tayo. Ito ang pinakamagandang balita na narinig ko. Nag-usap kami buong gabi tungkol sa magiging anak namin, ang pangalan, ang pag-aaral sa hinaharap at kung anong uri kami ng mga parents. Ang ating anak ay makakakuha ng essence ng dalawang kultura, Tagalog at Ukrainian. Matututo siya ng kasaysayan at tradisyon ng dalawang bansa. Tumango ako. Tama. Ang ating anak ay magiging napaka-espesyal. Ang balita ng pagbubuntis ay nagpasaya rin sa dalawang pamilya, lalo na ang nanay ni Marco, si Aling Maria. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay namin at nagluluto ng nutritious food para sa akin. Kate, chicken adobo na may sabaw at salabat ginger tea. Ito ang inumin ng mga buntis at nanganak na babae sa Pilipinas. Napakabuti nito sa katawan, sabi ni Aling Maria. Noong una medyo hindi ako sanay sa lasa ng salabat pero unti-unti akong nasanay. Kahit iba ang kultura ng pagbubuntis sa Pilipinas at Ukraine, pareho silang naglalayong protektahan ang kalusugan ng ina at anak. Habang buntis ako, hindi ko iniwan ang pag-aaral. Pero ang modeling work ay unti-unting nabawasan. Mas nag-focus ako sa design studies. Habang lumalaki ang tiyan ko, nagkaroon ako ng interes sa stylish at komportableng damit para sa buntis. Mukhang mahirap makakita ng magandang damit ng buntis sa Pilipinas. Karamihan sa mga designs ay simplo o kulang sa sense of design. Dahil dito nagsimula akong mag-design ng isang line ng maternity fashion. Noong una school project lang ito pero nakakuha ng atensyon ng professor at ilang fashion brands ang nagpakita ng interes. Nang 7 buwan akong buntis, nagkaroon ako ng aking unang maternity fashion show. Bagamat maliit, maraming fashion people at media ang dumating. Ang aking designs ay nakakuha ng magagandang reviews. Ang designs ni Miss Katerina ay perpektong pinagsama ang praktikal na pangangailangan ng buntis at ang fashion trend, lalo na ang combination ng vibrant colors ng Eastern Europe at ang simple lines ng Pilipinas. Nakakabighani ang sabi ng fashion magazine. Ang mga review na ito ay nagbigay sa akin ng malaking confidence. Nagdesisyon ako na ipagpatuloy ang project na ito. Sa huling bahagi ng aking pagbubuntis, naghanda ako para sa panganganak. Pumunta kami ni Marco sa prenatal class at bumili ng mga gamit para sa sanggol. Nag-alaga si Marco ng lahat ng bagay na kaya niyang gawin para sa akin. Kate, kung napapagod ka, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita. Ang kanyang warmth ay nagpuno sa akin ng pasasalamat araw-araw. At natutuwa ako na ang aming anak ay lalaki sa ganitong mapagmahal na kapaligiran. Nang papalapit ang due date, lumipad ang aking mga magulang sa Pilipinas para dalawin ako. Hindi lang inayos ni Marco ang plane ticket, pinatira niya rin sila sa isang hotel malapit sa aming bahay. Napakalaki na ng tiyan ng anak namin. Ang ganda. Masayang hinaplos ni Mama ang aking tiyan. Umiyak si Papa. Ang makita namin ang aming apo na isisilang napakalaking blessing. Nang magkita ang dalawang pamilya, medyo nahirapan sila sa communication dahil sa wika. Pero mabilis silang nagkaintindihan sa pamamagitan ng gestures, expressions at sa tulong ni Marco at sa akin. Lalo na ang usapan tungkol sa grandchild na isisilang na mabilis na naglapit sa kanila. Ang ating apo ay magiging maswerteng bata. Dahil isisilang siya sa ganitong mapagmahal na pamilya, sabi ni Aling Maria. Tumango si Mama at hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. 1 linggo bago ang due date, nagsimula ang contractions ko. Kalmadong dinala ako ni Marco sa hospital. Agad ding dumating ang dalawang pamilya. Kate, kaya mo iyan, napakatatag mo. Nandito ako sa tabi mo. Hinawakan ng mahigpit ni Marco ang aking kamay sa delivery room. Mula sa kanyang suporta, nakakuha ako ng lakas. Pagkatapos ng 10 oras ng contractions, isinilang ang aming anak na babae. May rosy cheeks siya at malakas ang kanyang iyak. Napakaganda niya. Kate, ang galing mo, ang lakas ng ating anak, nanginginig ang boses ni Marco sa tuwa. Bagamat pagod ang katawan ko, napuno ako ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Anong ipapangalan natin sa kanya?
nagsuggest ako ng pangalan na matagal ko nang iniisip. Sofia. Maganda ba? Common din ito sa Ukraine at maganda ang tunog sa Pilipinas. Ang Filipino name naman paano kung Sofia Maria? Nakangiting sabi ni Marco. Sofia Maria, napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa aura ng anak natin. At ganoon si Sofia Maria ay naging bagong miyembro ng aming pamilya. Ang kanyang pagsilang ay nagdala ng mas maraming kaligayahan at kahulugan sa bawat isa sa amin. Ang pagsilang ni Sofia Maria ay nagdala ng bagong kaligayahan sa aming tahanan. Ang mga lolo't lola ay nagmamahalan sa kanya. Lalo na si Aling Maria at ang aking mama na nag-uusap tungkol sa pag-aalaga ng bata. Mas lalo silang naging close. Dito sa Pilipinas traditional ang pagbabalot sa sanggol sa kumot, sabi ni Aling Maria habang binabalot niya si Sofia Maria. Interesado si mama na tiningnan siya. Sa Ukraine ganito ang paggamit namin ng baby carrier para buhatin ang sanggol sa katawan. Mas naririnig ng sanggol ang tibok ng puso ni mama kaya mas ligtas ang pakiramdam niya. Iginagalang nila ang parenting methods ng isa't isa at nag-iisip sila kung paano makakahanap ng pinakaangkop na paraan para kay Sofia Maria. Isang buwan na natili ang aking mga magulang sa Pilipinas. Sa panahong iyon nagkaroon kami ng maraming magagandang alaala. Naglaan ng oras si Marco na dalhin sila sa iba't ibang tourist spots, ipinakilala ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang Rizal Park, isa ito sa pinakamahalagang historical landmarks sa Pilipinas. Nag-iwan ng malalim na impresyon ang traditional architecture at malalim na kultura ng Pilipinas sa aking mga magulang, lalo na si Papa. Interesado siya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang bilis umunlad ng Pilipinas sa maikling panahon. Napakahusay, marami tayong dapat matutunan sa Ukraine. Gabi bago umalis ang aking mga magulang naghanda kami ng isang espesyal na dinner sa bahay. Ang mesa ay puno ng Filipino at Ukrainian na pagkain. Ang mga matatanda kaming mag-asawa at si Sofia Maria ay nagtipon. Napakaganda ng picture na ito, ang isang pamilya na may iba't ibang kultura at wika ay nagkakasama at kumakain. Ang sinabi ni Marco ay sinang-ayunan ng lahat. Sa sandaling iyon naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya na kayang lampasan ang kultura at bansa. Pag-alis ng aking mga magulang, formal akong nagsimula sa buhay ng working mom at student. Bagamat mahirap, nagpatuloy ako sa tulong ni Marco at ng kanyang mga magulang. Lalo na si Aling Maria, halos araw-araw siyang pumupunta para alagaan si Sofia Maria. Kate, mag-aral ka ng maigi. Ako na ang bahala kay Sofia Maria. Dapat lang naalagaan ng lola ang apo niya. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa akin ng malaking comfort. Ang family culture ng Pilipinas, lalo na ang mga lolo't lola na aktibong nakikibahagi sa pagpapalaki ng mga apo, ay bago sa akin, ngunit lubos akong nagpapasalamat. Sa paaralan nagpatuloy ako sa maternity fashion collection ko. Pinalawak ko ito at ginawang aking thesis. Ang koleksyon ay pinangalanan kong Liwanag ni Nanay, Mother's Radiance. Pinagsama ang design elements ng Pilipinas at Ukraine. Ang resulta ay komportable at fashionable na maternity wear. Ang koleksyon ni Katerina ay lampas na sa student project. May mataas itong commercial potential. Ang assessment ng professor ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Mas lalo akong sinuportahan ni Marco. Kate, napaka-espesyal ng design mo. Bakit hindi mo subukang gawin itong isang tunay na brand? Ang mungkahi ni Marco ay isang malaking challenge sa akin, ngunit isa ring pagkakataon na magpapabilis ng tibok ng puso ko. Nagsimula akong magplano na gawing isang tunay na commercial brand ang Liwanag ni Nanay pagkatapos ng graduation. Nang mag-isang taon si Sofia Maria, nagtapos ako ng may high honors sa fashion design school. At pormal akong nagsimula sa paghahanda para sa brand launch. Ginagamit ni Marco ang kanyang karanasan sa kumpanya para tulungan akong gumawa ng business plan at marketing strategy. Inayos din niya ang mga pagkakataon para sa akin na i-present ang aking business idea sa ilang investors. Ang brand ni Katerina ay higit pa sa fashion. Mayroon itong ideya ng cultural diversity at inclusion. Lalo na ang niche market ng buntis at new moms na hindi pa fully developed. Ito ay isang blue ocean market.
Salamat sa brilliant presentation ni Marco, nakakuha ako ng initial investment para simulan ang brand. Nagsimula kami sa isang online store at pagkatapos ay nagsimula sa small batch production. Ang proseso ay mas mahirap kaysa sa inakala ko. May mga problema sa quality control, marketing at BPP. Lahat ay new challenge sa akin. Ngunit sa matibay na suporta ni Marco at ng kanyang mga magulang at sa aking karanasan sa pag-aalaga kay Sofia Maria, unti-unting lumaki ang brand. Pagkatapos ng 6 na buwan ng online launch, nagkaroon ng traction ang Liwanag ni Nanay. Unti-unti itong naging must-have brand sa mga young moms sa Pilipinas. Nagsimula na ring dumating ang mga international orders. Alam ko na magiging matagumpay ang brand ni Katerina. Napaka-unique ng design at ang kuwento sa likod ng brand ay very touching, sabi ng isang fashion blogger. Ang confidence na ito ay nagbigay sa akin ng mas malaking lakas. Ang Liwanag ni Nanay ay patuloy na lumalaki. Nang mag-2 taon si Sofia Maria, nagbukas ako ng aking unang physical store. Bagamat maliit, isa itong malaking achievement para sa akin. Sa opening ceremony dumating ang aking pamilya, mga kaibigan, at ang mga taong sumuporta sa akin. Kate, ipinagmamalaki kita. Napakaganda na makita ang pangarap mo na maging reality, ang sinabi ni Marco. Agad akong naiyak. Naalala ko ang mga araw noong una akong dumating sa Maynila, ang kaba at kalungkutan. Muli kong naramdaman kung gaano kahalaga ang kaligayahan na taglay ko ngayon. Kung wala ka, Marco, hindi ito magiging possible. Dahil naniwala ka sa akin, at sinuportahan mo ako, nakarating ako rito. Niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit. Si Sofia Maria ay nakangiting pumagitna sa amin. Sa sandaling iyon naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ang tagumpay ng Liwanag ni Nanay ay nagpatuloy. Pinalawak ko ang design field ko sa baby clothes at accessories. Lalo na ang aking modernized traditional clothes at infant wear na pinagsama ang Filipino at Ukrainian elements ay highly popular. Si Sofia Maria syempre ang unang baby model ng mga damit na ito. Ang kanyang cute na look ay nagbigay ng plus point sa brand image namin. Ngayon nakakapagsalita na siya ng simpleng Tagalog at Ukrainian. Naturally niyang sinisipsip ang advantages ng dalawang kultura habang lumalaki. Mama Papaya Liublu Tebe, mahal ko kayo. Tuwing naririnig ko si Sofia Maria na nagsasalita sa dalawang wika, napupuno ako ng warmth. Tulad ng aming pangarap, nararanasan niya ang kagandahan ng dalawang mundo habang lumalaki. Nang mag-5 taon si Sofia Maria, ang aming buhay ay naging stable at masaya. Ang Liwanag ni Nanay ay steady ang paglago. Si Marco ay na-promote din at naging head of design department sa kanyang kumpanya. Si Sofia Maria ay lumalaki ng malusog. Ngunit isang araw umuwi si Marco na may seryosong mukha. Kate, may sasabihin ako sa iyo. Nang makita ko ang kanyang mukha, kinabahan ako. Anong nangyari? Tahimik siya sandali bago nagsalita. Ngayon inihayag ng kumpanya ang reorganization. Mabibili ang kumpanya at maraming tao ang mawawalan ng trabaho. Nagulat ako. Marco, kasama ka ba sa listahan? Tumango siya ng may bigat. Oo, I'm laid off. Mag-aalis ako pagkatapos ng 6 na buwan. Biglang sumagi sa isip ko ang iba't ibang bagay, ang gastos ng aming buhay, ang kinabukasan ni Sofia Maria at ang nararamdaman ni Marco. Pero mabilis akong kumalma. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Okay lang, Marco. Mag-iisip tayo ng paraan. Napakagaling mong tao. Hindi magtatagal, may bagong opportunity na darating. Tiningnan ako ni Marco nang may pasasalamat. Salamat, Kate. Napakaganda na kasama kita. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa aming plano sa hinaharap. 6 na buwan ay sapat na oras para maghanap siya ng bagong trabaho. Sa ngayon maari kaming mabuhay sa kita ng aking brand at sa separation pay niya. Bakit hindi nating gamitin ang pagkakataong ito para magpahinga at gawin ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin pero na-delay dahil sa trabaho? Hindi ba gusto mong mag-design ng sarili mong line? Ang sinabi ko ay nagpabigat ng isip ni Marco. Oo, matagal ko nang interesado sa menswear design pero na-delay dahil sa trabaho.
Nagdesisyon kami na gawing opportunity ang krisis na ito. Sa natitirang 6 na buwan sinimulan ni Marco ang paghahanda ng sarili niyang design portfolio habang tinatapos ang trabaho sa kumpanya. Pagkatapos niyang pauwiin si Sofia Maria magkasama kaming nagpapalitan ng design ideas. Marco, napakaganda ng design idea mo. Naramdaman ko ang unique style mo, sinseridad kong sinabi. Taos-puso akong naniniwala sa kanyang talent. At ang tiwalang ito ay nagbigay kay Marco ng malaking lakas. Habang lumilipas ang panahon, ang portfolio ni Marco ay naging mas mayaman at diverse. Nag-conceptualize siya ng isang menswear line na pinagsama ang traditional Filipino elements at modern design aesthetics. Ang ideyang ito ay cohesive sa aking cultural fusion na concept para sa liwanag ni Nanay. Kate, gusto ko ring ipakita sa mundo ang kagandahan ng aming kultura tulad ng ginagawa mo. Ang mga Filipino lines, colors at traditional patterns gusto kong i-reinterpret sa modernong paraan sa damit. Ang passion ni Marco ay lalong tumindi. Ang designs ni Marco ay naging mas refined. Isang buwan bago ang kanyang last day, may dumating na unexpected opportunity. Isang fashion investor na pumunta sa store ng liwanag ni Nanay, ang aksidenteng nakakita ng design sketches ni Marco at nagpakita ng malaking interes. Kaninong designs ito? Napaka-innovative ng ideya at unique ang style. Buong pagmamalaki akong sumagot. Ito po ang work ng asawa ko. Siya ay isang fashion designer at naghahanda siya ng sarili niyang men's line. Agad na hiniling ng investor na makipagkita kay Marco. At ganoon ang isang casual conversation ay naging isang bagong business partnership. Nakakuha si Marco ng investment para i-launch ang sarili niyang brand Manila Classic. Ang kalungkutan sa pag-alis sa kumpanya ay naging excitement para sa bagong simula. Kate, hindi ako makapaniwala na dumating ang ganitong pagkakataon. Ikaw ang may gawa nito. Masayang niyakap ako ni Marco. Natutuwa ako sa kanyang tagumpay na parang tagumpay ko na rin. Resulta iyan ng iyong pagsisikap. Nag-cheer lang ako sa tabi mo. At ganoon naging designer couple kami na may sarili-sariling brand. Liwanag ni Nanay at Manila Classic. Bagamat ang dalawang brand ay may similar concept at style, women's wear at men's wear ang focus namin. Naturally, nagsimula kaming mag-collaborate, couple wear, family wear at special clothes para kay Sofia Maria. Ang aming designs na cleverly pinagsama ang Filipino at Ukrainian cultural elements ay nakakuha ng maraming atensyon. Ang napakagandang meeting ng dalawang kultura ay nagbigay ng ganitong kagandahang damit. Nakakaantig ang review ng isang fashion magazine ay nagbigay sa amin ng mas malaking confidence. Nagsimula kaming magplano para sa mas malaking stage. Nang mag-4 na taon si Sofia Maria, nakakuha kami ng pagkakataon na makilahok sa Manila Fashion Week. Si Marco at ako ay naghanda ng isang collection na may temang The Meeting of Two Worlds. Ito ay isang work na nag-condensed ng aming life story. Kate, inakala mo ba na makakarating tayo rito? Naalala mo pa ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Marco habang naghahanda kami para sa show. Nakangiti akong umiling. Hindi ko inakala, hindi ko inisip, pero ngayon parang panaginip ito. Napakasaya ko. Sa araw ng fashion show, ang aming designs ay nakakuha ng overwhelming na reaction. Lalo na sa finale nang lumabas si Sofia Maria bilang baby model. Ang palakpakan ng audience ay napakalakas. Suot niya ang isang magandang dress na pinagsama ang traditional Filipino patterns at vibrant Ukrainian colors. Naglakad siya ng may confidence sa runway. Mama, napakasaya, masayang sinabi ni Sofia Maria sa backstage. Umiyak kami sa tuwa ni Marco. Pagkatapos ng show, ang atensyon sa aming brand ay mabilis na lumawak Japan, China, Singapore at maging sa Europe at USA. Kate, isa ka ng international designer. Ang pangarap mo ay unti-unting nagiging reality, sabi ni Marco. Naramdaman ko ang labis na gratitude. Naalala ko ang mga araw na nasa Ukraine ako na inililihim lang ang aking pangarap. Naalala ko rin ang simula ko sa Maynila. Magkasama tayo, Marco. Magkasama nating ginawang reality ang ating pangarap. Ang tagumpay sa career ay nagdala rin sa amin ng financial abundance.
Nakalipat kami sa isang mas malaking bahay at nakapagbigay ng mas magandang educational environment kay Sofia Maria. Pero ang pinakamahalaga, mas lalo naming naintindihan at minahal ang isa't isa. Nakakapagbigay din kami ng mas maraming financial support sa aking mga magulang sa Ukraine. Taon-taon bumabalik kami ng 2 beses o iniimbita namin sila sa Pilipinas. Dahil dito si Sofia Maria ay may close relationship sa kanyang lolo't lola. Lumalaki siya habang nakikita ang kultura ng 2 bansa at naging isang global citizen. Lola, luto po kayo ng bors para sa akin ngayon please. Tuwing humihingi si Sofia Maria ng traditional Ukrainian food, masayang-masaya si mama at tinuturuan niya akong magluto. Muli kong nararamdaman ang taste ng aking bayan. Sa Pilipinas naman tinuturuan ni Aling Maria si Sofia Maria ng mga traditional Filipino customs at etiquette. Sa mga holidays tulad ng Pasko, Christmas at Pasko ng Pagkabuhay, Easter, nagtitipon kami, nagdarasal at naglalaro ng traditional games. Lola, tama ba ang mano ko? Tuwing ginagawa ni Sofia Maria ang mano, masayang-masaya si Aling Maria at nagbibigay ng money coins sa kanya. Aba, napakaganda at sweet ng apo namin. Napakalaking blessing namin siya. Ganoon kami nag-e-enjoy sa buhay, na pinagsama ang 2 kultura, at ang buhay na ito ay nagbibigay ng bagong inspiration sa aming designs. Mabilis ang paglipas ng panahon. Nang mag-5 taon si Sofia Maria, nagkaroon kami ng isa pang magandang balita. Buntis ako sa aming pangalawang anak. Marco, magiging mom at dad na tayo ulit, tingnan mo ang pregnancy test. Nagsaya si Marco. Kate, talaga ba? Wala nang masasaya pa rito. Sinabi namin ang balita kay Sofia Maria. Noong una medyo confused siya pero mabilis siyang na-excite. May brother o sister ako. Magiging ate na ako. Aalagaan ko siya ng mabuti. Ang innocent na reaksyon ni Sofia Maria ay nakaantig sa amin. Umaasa kami na ang paparating na anak ay magiging cute din tulad ni Sofia Maria. Ang pangalawang pagbubuntis ko ay mas madali kaysa sa una. May experience na ako at nagagamit ko ang maternity wear ng liwanag ni nanay. Pero sa pagkakataong ito, kailangan kong i-manage ang brand at ang pregnancy symptoms. Medyo mas nakakapagod. Kate, huwag mong pilitin ang sarili mo, ang kalusugan ang pinakamahalaga. Laging nag-aalala si Marco sa akin. Voluntarily siyang gumawa ng mas maraming housework at nag-alaga kay Sofia Maria. Dahil sa kanyang warmth, naging komportable ako sa aking pagbubuntis. Nang 5 buwan akong buntis, nagpa-gender check kami. Lalaki ito. Lalaki Marco, complete na tayo, daughter and son. Naantig si Marco at hinaplos ang aking tiyan. Gusto ko kung anuman ang gender. Basta malusog ang baby. Habang buntis ako, nagpatuloy ang paglago ng aming brands. Lalo na ang liwanag ni nanay na solid na ang posisyon sa maternity fashion. Ang Manila Classic ay nagkaroon din ng sarili niyang niche sa menswear market. Sabay kaming nagtrabaho at nag-maintain ng balance sa work at family. Sa mga araw ng trabaho, focused kami sa business. Pero tuwing weekend, family day ito, ang pagluluto kasama si Sofia Maria tuwing Sabado at ang paglalakad sa park tuwing Linggo ay naging mahalagang tradisyon namin. Anong lulutuin natin ngayon, Filipino dish ba o Ukrainian dish? Tuwing tinatanong ko si Sofia Maria, masaya siyang sumasagot, dalawa. Kaya nagluluto kami ng borscht at adobo ng magkasabay. Tulad ng kanyang sagot, ang aming tahanan ay naturally at harmoniously pinagsama ang 2 kultura. Nang 8 buwan akong buntis, naghanda ako para sa panganganak. Medyo binawasan ko ang aking workload. Si Marco leading ang operation ng 2 brand at sinisiguro niya na makakapagpahinga ako ng komportable sa bahay. Napag-isipan mo na ba ang pangalan niya? Tanong ni Marco isang gabi. Ikaw ang magbigay ng Filipino name. Ang Western name niya Mikhailo. Maganda ba pangalan ito ng lolo ko? Nakangiting sabi ni Marco. Mikhailo, maganda ang tunog. Ang Filipino name naman Mikhailo Reyes. Ang Reyes ay last name ko. Mikhailo Reyes. Napakagandang pangalan. At ganoon nagdesisyon kami sa pangalan ng aming paparating na anak. 1 linggo bago ang due date, naramdaman ko ang contractions at dinala ako sa hospital. Sa pagkakataong ito, hindi umalis sa tabi ko si Marco.
Mula sa kanyang suporta nakakuha ako ng malaking lakas. Kate, ang galing mo. Makikita na natin ang ating anak, sabi niya. Ang panganganak ay mas mabilis kaysa sa una. Pagkatapos ng 6 na oras ng contractions isinilang si Mikhailo Reyes. Malusog siyang lalaki. Tulad ng ate niyang si Sofia Maria, malakas ang kanyang iyak. Ang kalusugan ng ating anak, Kate, maraming salamat. Naiyak si Marco sa tuwa. Bagamat pagod ang katawan ko, napuno ako ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Sa pagsilang ni Mikhailo mas naging complete ang aming pamilya. Masaya rin si Sofia Maria na nagkaroon siya ng kapatid. Naging isang responsableng ate siya at ipinagmamalaki niya ang pag-aalaga sa kapatid niya. Mamatawa si Mikhailo. Tawa siya kanina nang nilalaro ko siya. Ang innocent na kaligayahan ni Sofia Maria ay nagbigay ng mas maraming kaligayahan sa aming tahanan. Nang mag-iisang taon si Mikhailo, nagdesisyon kaming integrate ang aming 2 brands at gawin itong isang bagong brand, Global Family. Ito ay isang fashion brand para sa buong pamilya. Ang goal namin ay mag-design ng damit para sa lahat ng miyembro ng pamilya, mula sa sanggol hanggang sa matatanda, mula sa buntis hanggang sa newborn. Tulad ng ating pamilya, ang ating brand ay naging one, at tumungo sa isang mas malaking pangarap, ang sinabi ni Marco. Sumang-ayon ako. At nagsimula kami sa isang bagong challenge. Ang Global Family ay naging popular nang i-launch ito. Lalo itong nagustuhan ng mga family-oriented customers. Ang message ng cultural diversity at family love na ipinaparating ng aming brand ay nakaantig sa maraming tao. Lumaki ang brand dahil dito. Habang lumalaki ang aming tagumpay, nagsimula kaming mag-isip tungkol sa aming social responsibility. Naglunsad kami ng project na tinawag naming Hope Threads. Sinulid ng pag-asa para tulungan ang mga bata sa mga bansang may krisis pang-ekonomiya tulad ng Ukraine. Magdo-donate kami ng bahagi ng aming sales profit o mag-manufacture ng damit at ipapadala sa kanila. Napakasaya na i-share ang pag-ibig na natanggap namin. Lalo na ang pagtulong sa mga bata sa aking bayan, na napakahalaga, ang sabi ko. Ang project na ito ay nagbigay sa amin ng mas malaking sense of achievement. Naging valuable opportunity din ito para turuan sina Sofia Maria at Mikhailo tungkol sa sharing. Mabilis ang paglipas ng panahon. Nag-aaral na si Sofia Maria sa grade school. Si Mikhailo ay nag-preschool na. Lumalaki ang mga bata sa environment na may kultura ng Pilipinas at Ukraine, at nagiging global citizens. Mama, nagkuwento ako sa mga classmates ko tungkol sa Ukraine. Nag-enjoy silang makinig. Ang sinabi ni Sofia Maria ay nagpuno sa akin ng pride. Ipinagmamalaki niya ang kanyang diverse cultural background at ginagamit niya ito para makipag-communicate sa ibang bata. Ang galing mo, Sofia Maria, may kultura ka ng 2 bansa. Napaka-espesyal niyan. Mahalaga na i-share mo iyan sa mga kaibigan mo. Ang kwento ng aming pamilya ay nakuha rin ang atensyon ng media. Maraming media outlets ang humingi ng interview sa amin na may headline na designer couple na nagtagumpay sa paglampas sa cultural boundaries. Ang aming kuwento ay nagbigay ng inspiration sa maraming tao. Miss Katerina, ano ang pinakamalaking challenge na hinarap mo nang dumating ka sa Pilipinas? Tanong ng isang reporter sa isang interview. Tapat akong sumagot, siyempre ang language barrier at cultural differences. Pero sa tulong ni Marco, ng kanyang pamilya at ng maraming kaibigan sa Pilipinas, nalampasan ko ito, at sa proseso ng paglampas, nakakuha ako ng mas malawak na creativity at mas malalim na understanding. Ang aming kuwento ay ipinakilala bilang success story ng isang multicultural family. Nagbigay ito ng pag-asa sa mga intercultural couples sa Pilipinas. Kung ang aming karanasan ay makakatulong sa iba, napakaganda. Tulad ng sinabi ni Marco, umaasa kami na ang aming kuwento ay maging source of inspiration ng iba. Lumipas ang 10 taon. Hindi na ako ang Ukrainian girl na puno ng kaba sa hindi pamilyar na lupain. Ngayon isa akong designer na minamahal sa Pilipinas, mother ng 2 anak at wife ng isang masayang pamilya. Pagtingin ko sa lahat ng ito, parang panaginip.
Mula sa casual meeting sa Milan hanggang sa unang pagdating sa Maynila, ang pag-ibig kay Marco at ngayon ang aming masayang pamilya. Kate, sa nakalipas na 10 taon, ano ang iniisip mo? Tanong ni Marco isang gabi. Ang pasasalamat sa fate na nagbigay sa akin ng pagkakataong ito at sa iyo, Marco, na unconditionally naniwala at sumuporta sa akin. Ang lahat ng nagawa natin ay napakahalaga. Nakangiti si Marco at hinawakan ang aking kamay. Nagpapasalamat din ako. Salamat at pumasok ka sa buhay ko at nagtayo-tayo ng ganitong kagandang pamilya. Ang journey natin ay nagsisimula pa lang. Marami pa tayong pangarap na aabutin. Tiningnan namin ang isa't isa at ngumiti. Sa sandaling iyon naintindihan ko ang tunay na kaligayahan. Hindi ito tungkol sa glamorous success o material wealth. Ito ay ang simple ngunit precious na mga sandali na kasama ang taong mahal mo. Mula Ukraine hanggang Pilipinas, ang kwento ng aming pamilya ay nagpapatuloy. Taglay ang kagandahan ng dalawang kultura, araw-araw kaming nangangarap ng bago at magkasama kaming sumusulong sa pangarap na iyon. Ito ang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo, ang kwento ng mga taong galing sa iba't ibang mundo na nagkita, nag-ibigan, nagtupad ng kani-kanilang mga pangarap at nagtayo ng isang magandang pamilya. At kung gaano kalaking blessing ang Pilipinas sa akin sa prosesong ito. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng isang bagong simula, isang bagong pagkakataon at isang bagong pamilya. Ang kultura, ang mga tao, at ang spirit ng lugar na ito ay tuluyang nagbago ng aking buhay. Para rito magiging grateful ako habang buhay. Kung sino man sa inyo ang nasa mahirap na sitwasyon, huwag kayong susuko. Anumang oras maaaring magsimula ang isang bagong simula. Ang inyong pangarap ay matutupad. Taos-puso akong umaasa na ang aking kwento ay maging liwanag ng pag-asa sa inyong mga puso. Sa huli, gusto kong i-share ang isang mahalagang lesson na natutunan ko sa buong journey na ito. Ang kultura, nasyonalidad at wika ay hindi pader na naghihiwalay sa atin. Sa halip, maari itong maging tulay na nagpapayaman sa ating buhay. Si Marco at ako ay laging nag-respect sa kultura ng isa't isa at natutunan naming gawing unique advantage ang pagkakaiba. At ang spirit na iyon ay naipasa sa aming mga anak, sina Sofia Maria at Mikhailo. Ang Pilipinas ay hindi na lang tirahan sa akin. Naging second home ko na ito. Ang warmth ng mga tao rito, ang kultura, at ang diligence at innovation ng mga Pilipino ay valuable treasures na pinasasalamatan ko araw-araw. Siyempre, ang Ukraine ay mayroon ding mahalagang place sa aking puso. Napakalaking blessing na taglay ko ang kagandahan ng dalawang bansa. Ang kwento ng aming pamilya ay patuloy na isinusulat. Si Sofia Maria ay lumaki na at naging isang confident young lady na leadership role sa paaralan. Si Mikhailo ay lumaki at naging isang curious at creative na bata. Ang dalawang bata ay fluent sa dalawang wika at madaling nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan na may iba't ibang kultura. Ang global family ay patuloy na lumalaki. Ngayon lumampas na ito sa Asia at tumungo na sa markets ng Europe, America at South America. Ang ideya namin na ipahayag ang cultural diversity sa pamamagitan ng fashion ay nakakuha ng malawak na resonance sa buong mundo. Lalo na ang aming Hope Threads project ay lumawak na sa mas maraming bansa, tumutulong sa mga batang nasa kahirapan sa buong mundo. Si Marco at ako ay hindi na lang fashion designers. Nagsisilbi rin kaming cultural exchange ambassadors. Madalas kaming nagbibigay ng talks sa mga multicultural families, i-share ang aming karanasan at ipinapaliwanag kung gaano kalaking advantage ang cultural diversity. Huwag kang matakot sa inyong pagkakaiba. Ang pagkakaiba na iyan ang magpapatingkad sa inyo. Iyan ang message na palagi naming ini-stress at ang aming pamilya ay gusto ring maging living proof ng message na ito. Salamat sa inyong concern at love. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please subscribe, like at share. Ang inyong suporta ang driving force para makapag-share kami ng mas maraming touching stories. At please i-share ninyo rin ang inyong thoughts sa comment section. Ang stories na i-share ninyo ay magiging malaking inspiration sa aking creation. Muli, maraming salamat. May your life be full of happiness and good fortune.